Sa nakalipas na video, ating natalakay na nagwakas ang Dark Ages ng Gresya noong 800 BCE. Kung hindi niyo pa ito napapanood, then click this card to watch it. Sa panahong ding ito, nagsimulang umunlad ang mga Greek city-states na kung tawagin ay polis. Ang polis ay isang komunidad ng mga tao na may iisang mithiin at pagkakakilanlan. Kadalasang itinatatag ang mga polis sa mataas na lugar. Ang Acropolis ang pinakaprominenteng istruktura sa mga polis. Ito ay nagsisilbing lugar dasalan at puntahan ng mga tao kapag may labanang nagaganap. Sa ibaba ng Acropolis, may kita ang isang lugar kung saan maaaring magtipon-tipon, magpalitan ng produkto at magpulong ang mga tao. Ito ang tinatawag nating agora. Kadalasang napalilibutan ng pader ang mga polis maliban sa ilang halimbawa kagaya ng Sparta. Ang lipunan ng mga sinaunang polis ay nahahati sa tatlo. Ang pinakauna dito ay mga citizen na may political rights. Sila ay mga kalalakihan na 20 years old pataas. Ang ikalawa naman ay mga citizen na walang karapatang politikal kagaya ng mga babae at mga bata. Ang ikatlo naman ay ang mga non-citizen o yung mga alipin at mga foreigners. Para sa proteksyon ng mga polis, sila ay may sariling hukbo na tinatawag natin na hoplite. Ang mga hoplite ay isang uri ng heavy infantry. Ang mga ito ay armado ng sibat na may habang 9 na talampakan, isang bilog na panangga at maikling espadang bakal. Ang mga hoplites ay lumalaban bilang isang unit kung saan bumubuo sila ng parihabang hanay ng mga sundalo. Ang formation na ito ay tinatawag na phalanx. Ang phalanx ay lubos na makapangyarihan laban sa harapang labanan, ngunit mahina ito sa mga pag-atake mula sa likod at gilid. Ang ganitong klase ng paikidigma ang magiging lamang ng mga sinaunang Griego sa kanilang paikipaglaban sa mga Asiatic civilizations kagaya ng Persia. Nasaksihan sa panahong ito ang pag-usbong ng dalawang pinakamaimpluwensya at makapangyarihang lungsod-estado sa sinaunang Gresya, ang Sparta at Athens. Ang Sparta ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Peloponnesus. Kumpara sa ibang lungsod-estado, ang lupain ng Sparta ay angkop sa pagsasaka. Dahil sa paglaki ng kanilang populasyon, kinakailangan ng mga Spartan ng lupain. Kaya noong 730 BCE, sinalakay ng mga Spartans ang Messenia at Laconia. Makalipas sa kupin, ang mga Messenian at Laconians ay ginawang mga bihag at sapilitang pinagtrabaho ng mga Spartans. Ang mga taong ito ay tinawag na mga Helots. Dahil mas maraming Helots kaysa sa tunay na Spartan, naging militaristikong estado ang Sparta upang makontrol ang kanilang mga alipin. Sa edad na 7, ang mga kalalakihan ay tumitira na sa military barracks upang simulan ang kanilang pagsasanay. Ang mga lalaking Spartan ay kinakailangang maglingkod sa militar hanggang 60 years old. Bukod dito, iniiwasan din ng mga Spartan ang magarbong pamumuhay at ang labis na pagpapakita ng emosyon. Para sa mga Spartan, di hamak na mas mahalaga ang kanilang kagalingan sa militar kumpara sa iba pang mga bagay. Ang mga kababaihan naman ay sinasanay din sa palakasan at mayroong mas malawak na karapatan kumpara sa lahat ng kababaihan sa ibang lungsod-estado. Ito ay dahil naniniwala ang mga Spartan na tanging kababaihan lamang nila ang may kakayahang magsilang ng tunay na mandirigma. Dahil sa mga ito, nakilala ang mga Spartan sa kanilang disiplina, pagkamakabayan at pagiging pinakamahusay na mandirigma sa Gresya. Ang pamahalaan ng sinaunang Sparta ay oligarkiya, kung saan meron silang 2 hari, 5 ephors, at 28 na mga elders na namamahala sa pamahalaan. Ang Athens naman ay ang kabaligtaran ng Sparta. Ito ay isang polis o lungsod-estado na umusbong sa kanlurang bahagi ng Attica. Ang Athens ay nakilala bilang lugar kung saan nagmula ang demokrasya. Sa Athens, ang mga citizen with political rights ang nagpapasya sa lahat ng aspektong panlipunan ng lungsod-estado. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghuhulog ng bato sa 2 banga. Ang bawat banga ay sumisimbolo sa pagsang-ayon o hindi.
Ang banga na may pinakamaraming boto ang mananaig. Gayunpaman, hindi laging demokratikong lipunan ng Athens. Sa simula, ang mga lupain sa Athens ay pagmamay-ari ng mga mayayamang pamilya. Marami sa mga karaniwang Athenians ang nakikisama lamang sa mga lupain ng mga mayayamang pamilya na ito. Noong 700 BCE, naharap ang Athens sa isang suliraning pang-ekonomiko. Dahil sa suliraning pang-ekonomiya, marami sa mga magsasaka ang nabigong makapagbayad sa kanilang mga utang. Ang mga magsasaka na hindi nakapagbayad ng kanilang utang ay naging mga alipin. Nagalit ang marami sa mga Athenians at nagbanta ng isang digmaang sibil. Upang maiwasan ang digmaang sibil, ang mga mayayamang pamilya ay nagluklok ng isang lider na lulutas sa suliraning ito, si Solon. Upang mapakalma ang mga tao, ipinag-utos ni Solon ang pagsasawalang bisa ng mga utang ng mga magsasaka. Si Solon ay sinundan ni Pisistratus. Nagpatupad ng mga reforma sa lupa si Pisistratus kung saan kanyang kinuha ang mga lupain ng mga mayayamang pamilya at ipinamigay sa mga magsasaka. Ang panghuli ay si Cleisthenes, ang tinaguriang ama ng Athenian democracy. Sa kanyang pamumuno, kanyang pinasimulan ang pagkakaroon ng konseho na binubuo ng 500 na citizen upang pamahalaan ang basic function ng isang lipunan. Dahil sa ginawa ni Cleisthenes, nalipat ang kapangyarihan mula sa mga mayayamang pamilya pabalik sa mga ordinaryong tao. Sa lipunang Athenian, ang pilosopiya, matematika, literatura at sining ang kanilang priority. Gayunpaman, ang mga kababaihan bagamat citizen ay walang boses sa lipunan at nakatuon lamang sa gawaing bahay. Ang malaking pagkakaiba ng Sparta at Athens ay may malaking gampanin sa mga mangyayari sa kasaysayan ng Gresya. Make sure to watch our next video, ang Banta ng Persya.